Epiko. Ang mga epiko ay isang kwento na tungkol sa kabayanihan at paglalakbay. May bayani, mga Diyos at iba pang mahiwagang nilalang. Ang pangunahing tauhan dito ay napagtatagumpayan ang mga hadlang, pagsubok at sakuna. Ang salitang epiko ay galing sa Griego na epos na nangangahulugang awit, ngunit ngayon ito'y tumutukoy sa kasalaysay na kabayanihan. Ang mga elemento ng epiko: banghay, matatalinhagang salita, sukat at tindayog, tagpuan, tauhan, at tugma. Ang mga sumusunod ay ang elemento na bumubuo sa isang epiko. Banghay. Ito ay ang pagkakasunod ng mga pangyayari. Ito ay maaaring maging payak o komplikado. Ang banghay ng isang epiko ay nahahati sa 5 bahagi. Ang simula, saglit na kasiglahan, kasukdulan, kakalasan, at wakas. Matatalinhagang salita. Ang mga matatalinhagang salita ay ang mga salitang hindi nabibigyan ng direktang kahulugan. Sukat at tindayog. Ang sukat ay ang bilang ng pantig sa bawat taludtod. Sa epiko, may tiyak na sukat na sinusunod. Ito ay 80 pantig, 18 pantig. Tagpuan. Ang tagpuan ay ang lugar at oras kung saan naganap ang mga pangyayari. Naapektuhan nito ang takbo ng kwento, kaugalian at desisyon ng mga tauhan. Nagbibigay daan din ito upang malinawan ang mga magbabasa sa banghay, paksa at tauhan ng kwento. Tauhan. Ang tauhan ang siyang nagbibigay ng buhay sa epiko. Sa madaling salita, ang tauhan ay ang mga kumikilos sa akda. Sa kwento ng kabayanihan, ang mga tauhan ay karaniwang may taglay o angkin na kapangyarihan. Tugma. Ang tugma ay laging matatagpuan sa huling pantig ng bawat taludtod. Ito ay ang pagkakasintunog ng mga pantig sa dulo ng salita. At ito naman ang mga halimbawa ng epiko. Salamat!